Sa yun sa nagsulsul kay Biancy na magpatulfo. Nagsulsul kay Biancy na magpatulfo. Yan po ang hirap eh. Ang hilig. Grabe yung mga accusations mo, kuya. Pag hindi ka po tumigil, ako. Ito po ha, ako mismo to. Ako ang nagsasalita. Ako ang magrereklamo sa'yo dyan sa ano nyo, sa daet nyo. Kala mo, mumuturin talaga kita. Mumuturin ko ang pagpunta dyan para ireklamo ka. Hindi ako nakikialam sa inyo. Wala akong pakialam sa inyo, sa mga issue nyo. Paano susulsulan ko? Eh, ito ang message namin. May 6, 9:34. 9:34 po ito, PM to, PM. Sending you hugs and prayers, be. Hindi pa po ito nangyayari yung pagpapatulfo, yung live nila. Wala akong idea kung sinong ipapatulfo niya, ganyan-ganyan. Pero madami kasi nagko-comment sa live ko noon, kaya na-curious ako, tinanong ko siya. Sabi niya, ang reply niya sa akin nung sabi kong sending you hugs and prayers, be. Thank you, Ate Medit. Hindi naman ako makikipag-away sa kanila. Paglalaban ko lang pamilya ko. Siyempre, bilang ate niya, tsaka, 'di ba? Parang may mga pinagsamahan. Lahat mo ng Kalingap Angels, wala ako sa kanilang hate or tampo, ganyan. Lahat sila love ko. Especially nung andun pa ako sa Kalingap. Kaya nag-advise po ako bilang ate. Sabi ko, as long as tama ang pinaglalaban mo, especially pag about family mo, go lang and mag-pray ka lagi. God bless you. Sana mahanap mo yung peace of mind and justice na deserve mo. Sa bawat issue, hindi pwedeng puro salita lang kasi kapag mabigat ang akusasyon, dapat may kasamang ebidensya. At ngayon nga, tila uminit lalo ang bangayan matapos umalma si Medit laban sa paratang na isa raw siya sa nagsulsol kay Biancy para dumulog sa tulfo laban kay Kuya Val Santos Matubang. Marami ngayon ang nagtatanong tama lang ba ang ginawang pag-alma ni Medit? O baka naman may punto rin siya kung bakit gusto niyang harapin at papanagutin si Redzan sa mga sinabi nito. Ayon kasi kay Medit, kung totoong may alam si Redzan o may matibay itong basihan sa kanyang paratang, dapat maglabas ito ng malinaw na resibo o ebidensya. Dahil hindi biro ang pagbintangang ikaw ang nasa likod ng isang malaking gulo o reklamo, lalo na kung pangalan at pagkatao mo ang nasisira sa publiko. At aminin natin, maraming netizens ang napaisip bakit tila si Medit agad ang itinuturo. Samantalang may mga nagsasabi rin na baka ang totoong dahilan kaya umiingay ang issue ay para mailihis ang atensyon sa ibang taong umano'y mas malapit mismo sa nangyaring pagpapatulfo. Diyan ngayon nagkakatalo ang opinyon ng mga tao. May nagsasabing tama lang na depensahan ni Medit ang sarili niya dahil natural lang na mapuno kapag paulit-ulit kang nadadamay sa issue na wala ka namang malinaw na partisipasyon. Pero meron ding naniniwala na kung walang sapat na ebidensya, mas lalo lang lumalala ang hidwaan at nagiging puro parinigan na lang sa social media. Real talk lang sa panahon ngayon, madaling magturo ng tao, pero mahirap patunayan ang akusasyon. Kapag nagsalita ka laban sa isang tao, siguraduhin mong kaya mong panindigan hanggang dulo. Hindi pwedeng sabi-sabi lang, tapos kapag hinanapan ng resibo, biglang iba ang usapan. At isa pa, kung talagang gusto ng bawat kampo na luminaw ang katotohanan, mas mabuting ilabas ang facts kaysa puro emosyon at patutsada online. Kasi habang tumatagal, mas maraming nadadamay at mas lalong nagugulo ang issue. Sa huli, ang tanong ng marami, sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? At sino ang may sapat na ebidensya para patunayan ang kanilang mga pahayag? Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi niyo rito? Tama lang ba ang pag-alma ni Medit? O naniniwala kayong may mas malalim pang katotohanan na hindi pa nailalabas?